Hello! Ako muli si Sinta. Tingnan natin ang mga steps na nakapaloob sa unang hakbang ng budget cycle, ang budget preparation. Tinataya nating ang bawat isang miyembro ng opisina ay may sapat na kakayahang maghanda ng kanilang budget dahil sa ating instructional videos na ito. Nag-uumpisa ang proseso ayon sa nakatakdang schedule ng Budget Services Office sa pamamagitan ng isang budget forum na pinangungunahan ng UBDCC Chair. Kailangang ihanda ng bawat opisina ang budget nito ayon sa mga sumusunod na dokumento. PPMP o Project Procurement Management Plan, Market Survey, Justifications for the Request, nakadepende ito sa nature ng request, at Project Proposal. Pagkatapos maihanda ito ng mga opisina, magsasagawa ang sector head ng technical review. Ginagawa ito mula sa buwan ng August hanggang September. Pagsasama-samahin ang mga budget proposals ng bawat opisina. I-evaluate pagkatapos ay ipapasa sa kabuuang sectoral budget proposals sa Budget Services Office o BSO. Naka-highlight sa bawat submission ang mga programs, activities, projects o PAPs at priority expenditures. Titiyakin ng Budget Services Office na kumpleto ang mga PPMPs at supporting documents nito. Pagkatapos ay i-endorso na ang mga proposed budget sa focal persons para sa ebalwasyon. Isinasagawa naman ito tuwing September. I-evaluate ng focal person ang bawat PPMP, market survey at justifications na isinumite ng mga sektor. Maghahanda rin sila ng summary list o breakdown of evaluated proposals. Ang bawat evaluated proposal ay ilalagay sa Tier 1 o Tier 2. Ang two-tier budgeting approach ay ginagamit ng DBM upang paghiwalayin ang evaluation para sa mga regular at new proposals. Mailalagay sa Tier 1 ang mga regular ongoing programs, activities, projects o PAPs. May guaranteed amount na ito dahil inaasahang ang regular na gawain ay popondohan pa rin ng organisasyon o opisina. Sa Tier 2 naman nakalagay ang mga bagong proposal o mga gawaing nais palawakin ang scope ng existing PAPs. Maaaring pinapalawak nito ang time frame, outputs o beneficiaries ng isang PAP. Muling magkakaroon ng evaluation ng consolidated budget proposals ang University Budget Development Coordinating Committee o UBDCC. Ang mga nireview na dokumento ay isusumite sa Finance Committee o FinCom. Isinasagawa ito mula sa buwan ng October hanggang November. Sa buwan pa rin ng November, gagawin ang deliberation ng University FinCom. Pagkatapos, ito ay i-endorso na sa Executive Committee o EXECOM. Sa buwan ng December naman, aaprobahan ng EXECOM ang University Budget Proposals. Magkakaroon din ng stakeholders consultation ng nabuong budget sa December. Ito'y pangungunahan ng Institutional Planning Office. Sa buwan ng Pebrero ay isusumiti na ng BSO ang University Budget Proposal sa Regional Development Council. Ihahanda rin nila ang revised university proposal ayon sa kinupirma ng RDC para sa Tier 1 at Tier 2 budget. I-encode ang lahat ng ito sa DBM Online Submission of Budget Proposal System o OSBPS. Ang kabuuang budget na inaprubahan na ng Regional Council ang siyang ipapasa sa DBM sa buwan ng April. Napakasinsin at mahaba ang proseso ng ating budget cycle. Kaya naman sa susunod na video, tingnan ang budget preparation reminders para sa mas maayos na pagpapasa ng mga dokumento. Tandaan, ang bawat piso, may kwenta, may kwento.